Sinabi ni Paolo Banchero ng Orlando Magic na kayang makipagsabayan ng kanyang team sa kahit sino sa Eastern Conference. Ang Magic na nakapasok sa postseason sa unang pagkakataon mula 2020 ay patuloy na umaangat matapos makapagtala ng 47-35 record, ang kanilang pinakamahusay na regular season record mula 2011. Pakiramdam namin ay nandyan na kami, sabi ni Banchero noong Biyernes sa kanyang paglabas sa First Take ng ESPN. Nandyan na kami kasama ang lahat ng mga team na yan. Natatandaan ko nung nakaraang taon nagsimula kami bilang top 3 or top 2 seed. At akala ng lahat na tsamba lang yon. Akala ng lahat na magiging play-in team kami at mahuhulog sa itaas ng East. Pero natapos namin ng malakas ang season at nakuha ang 5th seed at nagkaroon kami ng pagkakataon na makuha ang 2nd seed sa pagtatapos ng season. Si Banchero ay isa sa pinakamahusay na young player sa NBA. Sa kanyang ikalawang taon sa liga, naging all-star siya. Kaya't nang tingnan niya ang landscape ng Eastern Conference, nakita niyang dapat kabilang ang kanyang team sa mga tulad ng Boston at New York, ang top 2 seeds ng 2024 playoffs. Nandyan na kami noong nakaraang taon at mas gumaling pa kami ngayong taon tulad ng sinabi ko. Mas gumaling ako, mas gumaling kaming lahat. Mayroon kaming mga bagong piraso na malaki ang maitutulong. Sinusubukan naming gumawa ng ingay. Dapat madali kaming maging top 4, top 3 team at magkaroon ng pagkakataong manalo sa East. Lubhang malayo ba ang pahayag ni Banchero? Marahil hindi. Kaya nang magkaroon sila ng pagkakataong pumirma kay Kentavious Caldwell-Pope, isang 2-time na kampeon ng NBA, sinunggaban nila ito. Nagdadala si Caldwell-Pope ng championship experience at shooting, isang bagay na labis na kinulang ang Magic noong nakaraang season. Pumuwesto ang Orlando sa ika-26 sa liga sa 3-point percentage at nahirapan sa perimeter sa serye laban sa Cleveland. Bukod dito, pumirma rin ang veteranong NBA na si Corey Joseph sa Orlando. Isang kampeon kasama ang San Antonio Spurs noong 2014, maaaring maging mahalagang mentor si Joseph sa mga mas young guard ng team tulad nina Jalen Suggs at Cole Anthony. Bukod sa mga free agent na karagdagan, muling pinirmahan ng Orlando ang marami sa kanilang mga rotation players tulad nina Jonathan Isaac at rising star Franz Wagner. Nakuha rin nila si Tristan da Silva, isang 6'8" forward mula sa Colorado na inaasahang makakapagbigay ng minuto dahil sa kanyang mataas na IQ at perimeter shooting. Kung titingnan ang ilang galaw ng ibang mga team sa East, ang mga galaw ng Orlando ay tila marginal lamang. Binago ng Philadelphia 76ers ang kanilang roster sa free agency, kinuha ang mga veterano tulad nina Paul George, Eric Gordon, Caleb Martin at Reggie Jackson. Lahat ng mga player ay may malalim na karanasan sa postseason at sa kaso ni Jackson, isang NBA championship. Ang Knicks na nagmula sa isang season bilang 2nd seed sa East ay umunlad din. Si Mikal Bridges, 27-year-old, ay nagmula sa isang season na may average na 20 points kada laro at kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa laro. Bukod pa rito, ang chemistry sa pagitan niya at ng iba pang dating Villanova Wildcats sa team ay tiyak na makakatulong. Sa tingin niyo mga kaibigan, may katotohanan kaya ang sinasabi ni Banchero? Sa ibang balita naman mga kaibigan, may mga tao talagang ipinanganak para mag-shoot at ang shooting skills ni Stephen Curry ay tunay na walang katulad. Bata pa lang si Steph, sa edad na 7, may angas na siya ng isang pro at halos natalo niya ang isang NBA shooting guard na nasa prime ng kanyang career sa isang laro ng one-on-one. Nakalaro ko ang batang ito nang siya ay 7-year-old pa lamang sa kanyang driveway noong naglalaro ako para sa Charlotte Hornets. Nandoon ako nakikipagkita sa kanyang ama na si Del Curry at sinabi niya, "Ed, taya ko, kaya ng anak ko talunin ka." Kaya't lumabas ako sa driveway at naglaro kami. Ang batang ito nagpapakawala ng mga shot mula sa kalye at pumapasok lahat. Naglalaro kami ng hanggang 10 points at ang batang ito nakalamang agad ng 7-0. Sabi ko, "Teka lang, nasa NBA ako." Ginamit ko ang diskarte ng mga veterano pre. Sinimulan kong i-back down siya at mag-layup. Nagalit siya pero hindi ko siya pinayagang makakuha ng isa pang shot. Nanalo ako sa laro at mainit ang ulo niya. Kilala ang mga NBA players na nagsisimula ng maaga pero si Curry ay tila isang espesyal na kaso para sa kanya na halos talunin ang isang profesional na NBA sharpshooter sa edad na 7.
Marami na itong sinasabi tungkol sa kanyang natural na talento. Sa hindi malamang dahilan, bago pa man siya mag 10-year-old, marunong na siyang mag-shoot mula sa long distance at sapat na ito para mapilitan ng pinakamagagaling na player sa mundo tulad ni Eddie Johnson na magseryoso. Si Eddie Johnson ay naglaro ng 17 years sa NBA at nakamit ang 6th Man of the Year award noong 1989. Ang pinakamaikling panahon niya ay sa Hornets, kung saan naglaro siya ng isang season lang at nakapagtala ng average na 11.5 points, 3.1 rebounds at 1.7 assists per game sa 45% shooting. Kasama niya si Del Curry sa team na yon at doon naganap ang pick-up game nila ni Steph. Natural, may kutob si Del na mahihirapan ang kanyang kakampi na talunin ang kanyang anak sa sariling ring nito. Si Stephen Curry na ipinanganak sa Akron, Ohio ay lumaki sa Charlotte, North Carolina. Naglaro doon ang kanyang ama sa halos buong karir nito kaya't bata pa lang si Steph, immersed na siya sa NBA environment. Kaya't sa edad na 7, magaling na siya sa basketball at kaya niyang mag-shoot ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga profesional na player. Kung hindi ginamit ni Eddie Johnson ang kanyang laki at lakas para talunin si Curry noong araw na iyon, maaaring natalo talaga siya at mas naging mas crazy pa ang kwento. Ngunit sa pagtingin niya pabalik, hindi na dapat masyadong malungkot si Johnson dahil alam na natin kung gaano kagaling si number 30. Ngayon, halos 2 dekada na ang lumipas, si Curry ay patuloy na nagpapahanga sa mga pinakamagagaling sa NBA. Bilang isang 4-time champion, 2-time MVP, 2-time scoring leader, 10-time All-Star at Olympic gold medalist, si Steph ay isa sa mga GOATs ng laro at siya na ang naging mukha ng modernong NBA. Matapos mag-average ng 26.4 points per game noong nakaraang season, si Curry ay nasa tuktok pa rin ng NBA at inaasahang patuloy na pamumunuan ng Warriors sa mga susunod na taon. Si Steph Curry ay tunay na isang generational legend at makikita na mula pa noon na magiging espesyal siya. Speaking of Warriors, si Andrew Wiggins ay nagpunta sa Chinese social media platform na Weibo upang ipaalam sa mga tagahanga sa bansa na kailangan niyang ipagpaliban ang kanyang biyahe doon dahil sa isang hindi natukoy na emergency sa kanyang pamilya. Ikinadismaya ni Wiggins ang sitwasyon at binanggit na makikipagkita siya sa mga tagahanga ng personal sa mas lalong madaling panahon. Paumanhin sa lahat ng Chinese fans, si Andrew at ang kanyang pamilya ay dumadaan sa isang mahirap na panahon ngayon. Kapag dumating na ang tamang oras, babalik kami at makikita kayong lahat. Hindi nagbigay ng detalye si Wiggins at ang kanyang team tungkol sa kung ano ang emergency sa pamilya na nauunawaan naman dahil nais niyang protektahan ang pribadong buhay at kapayapaan ng kanyang pamilya sa ganitong pagkakataon. Umaasa ang lahat na maayos ang kalagayan ni Wiggins at ng kanyang pamilya, parehong pisikal at mental, at na malalagpasan nila ang anumang pagsubok na kanilang kinakaharap. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ng mga tagahanga ang tungkol sa personal na mga bagay na nagpapanatili kay Wiggins na malayo sa kanyang mga obligasyon. Noong unang bahagi ng 2023, naglaan ng oras si Wiggins mula sa Warriors para sa parehong dahilan na ayon sa isang player ng Warriors noong panahong iyon, ito ay isang seryosong bagay kaya't na-miss ni Wiggins ang oras kasama ang team. Pagkatapos earlier this year in February, muling kumuha ng pahinga si Wiggins mula sa team kung saan ipinaliwanag ni Steve Kerr na ito ay isang bagay na kailangan ni Wiggins at ang team ay masaya na suportahan siya sa mahirap na panahong ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang paalala sa mga tagahanga na huwag mag-isip-isip tungkol sa isyong ito dahil ito ay tungkol sa pamilya ni Wiggins at malamang na ito ay isang lubhang sensitibong bagay. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.